Pagkatapos nga ng isa sa pinaka-well na NBA offseason sa mga nakaraang taon, isang tanong na lang ang nasa isip ng lahat. Sino nga ba ang magtatapat sa NBA Finals? Ngayon, halos kumpleto na ang mga roster. Mas malinaw na natin makikita kung sino ang totoong contenders. May mga super teams na nabuo, may mga defending champions na gustong ulitin ang tagumpay nila, at may mga batang teams na handang agamin ang trono. Para sa video na ito, hindi tayo pipili based lang sa pangalan ng mga superstar o sa hype sa social media. Gagawa tayo ng prediction gamit ang mga factor na talagang mahalaga sa playoff basketball. Titignan natin ang starting five, bench depth, role players, coaching system, depensa, chemistry, playoff experience, at health. Dahil sa playoffs, hindi sapat na maraming superstar. Kailangan buo ang team mula first unit hanggang sa huling player ng rotation. At tandaan, prediction lang ito based sa current rosters. Kapag may injuries, malaking trade bago magsimula ang season, pwedeng magbago ang rankings. Kaya gusto ko rin marinig ang prediction nyo sa comment section. Simulan natin sa Eastern Conference. Number 5, Atlanta Hawks. Hindi sila ang pinakamaingay ngayong offseason, pero isa sila sa mga teams na tahimik na lumakas. Mas balance ang roster nila kumpara ng nakaraang season at mas marami silang defenders na kayang bantayan ng iba't ibang posisyon. Sa opensa, nakadepende pa rin sila sa kanilang pangunahing shot creators. Pero mas maganda na ngayon ang spacing at mas marami silang players na kayang mag-contribute kahit hindi mataas ang usage. Ang concern ko lang ay kulang pa sila sa playoff experience kumpara sa ibang contenders. Kaya para sa akin, kaya nilang manalo ng isang playoff series pero mahihirapan silang makalusot sa Conference Elite. Ang playoff score nila, 87 out of 100. Sa pang-apat, Cleveland Cavaliers. Isa pa rin sa pinaka-talented na team sa East. May elite backcourt sila at isa sa mga pinakamahusay na young defensive big men sa NBA. Ang strength ng Cavaliers ay ang balance nila. Kaya nilang manalo sa pamamagitan ng depensa o opensa, depende sa kalaban. Pero may ilang off-season changes na maaaring makaapekto sa ilalim ng rotation nila. Sa playoffs, mahalaga ang depth. Kapag napagod ang starters o may injury, doon masusubok ang tunay na contenders. Ang playoff score nila is 89 out of 100. Number 3, Miami Heat. Malaking dahilan kung bakit mataas sila sa ranking ay ang pagdating ni Giannis Antetokounmpo. Automatic, natataas ang championship ceiling ng kahit anong team kapag may two-way superstar na tulad niya. Dagdag pa dyan si Bam Adebayo, isa sa pinaka-versatile na defender sa NBA. Kapag pinagsama mo ang dalawang iyon, isa sila sa mga team na mahirap kalabanin dahil sa kanilang depensa. Pero may tanong pa rin, gaano kabilis mo buo ang chemistry? Kaya ba ng supporting cast na supportan ang dalawang superstar sa isang mahaba at pisikal na playoff run? Ang playoff score nila is 93 out of 100. At ang number 2, New York Knicks. Maraming fans ang tataka ko bakit hindi ko sila nilagay sa number 1 kahit sila ang defending champions. Pero huwag kayo mag-alala, ipapaliwanag ko. Una sa lahat, hindi mo pwedeng maliitin ng isang team na galing sa championship. Ang pinakamalaking advantage ng Knicks ay ang hindi superstar power, kundi chemistry. Halos buong core nila ay sanay nang maglaro sa isa't isa. Alam na nila ang sistema, alam na nila ang rotations, at higit sa lahat, napatunay na nilang kaya nilang manalon sa isang pinakamalaking yugto ng isang series o season. Kung titignan natin ang projected starting five nila, hindi ito ang pinakamabangis sa papel, pero isa ito sa pinakabalance sa buong NBA. May ispat silang scoring, shooting, depensa, rebounding, at versatility. Walang player na kailangan laging humawak ng bola para maging epektibo, at malaking bagay iyon sa playoffs. Ang kanilang bench. Ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit mataas ang Knicks sa ranking ko. Sa playoffs, kadalasan 7 hanggang 8 players lang ang regular na ginagamit. At dito pumapasok ang halaga ng reliable bench. Kapag nagpapahinga ang starters, hindi bumabagsak ang level ng laro nila. May mga shooters, may defenders, may energy guys, at may veteran na sanay sa pressure. Hindi flash ang second unit nila, pero napaka-consistent. Role players. Ang magagandang teams ay hindi lang binubuo ng superstars. Ang championship teams ay may mga role players na alam ang trabaho nila. May players silang handang dumepensa sa kalaban, na pinakamagaling umiscore. May mga players na handang kumuha ng offensive rebounds. May players na handang tumira ng open 3 at kahit 2 beses lang makahawak ng bola buong quarter ay okay lang. Yan ang dahilan kung bakit napakahirap talunin ng Knicks sa isang 7-game series. Team system. Ang offensive system ng Knicks ay simple pero napaka-epektibo. Hindi sila umaasa sa isang player lang. Maganda ang ball movement, maraming off-ball movement, magandang spacing. Pag dumating ang fourth quarter, hindi madaling hulaan kung sino ang kukuha ng malaking tira.
Depensa, isa rin sa pinakamahusay ng defensive team sa NBA. Kaya nilang mag-switch, kaya nilang maglaro ng physical basketball, at hindi sila madaling i-breakdown sa half-court. Ayan ang New York Knicks. At ang kanilang biggest edge para sa akin, ang pinakamalaking edge ay ang chemistry ng New York Knicks. Hindi na nila kailangan mag-adjust sa isa't isa at alam na nila kung paano manalo. Pero kung may isang concern ako sa Knicks, ayun ay ang superstar ceiling nila. Kapag umabot sa Game 7 at kailangan mo ng isang player na kayang gumawa ng imposible laban sa elite defense, doon medyo lamang ang ibang contenders. At ang kanilang playoff score, 94 out of 100. At sa number 1, ang team na sa tingin ko ang may pinakamataas na championship ceiling ngayong season, ang Philadelphia 76ers. Hindi lang dahil nakuha nila si LeBron James, hindi lang dahil nandyan si Joel Embiid, hindi lang dahil kasama nila si Tyrese Maxey at Jaylen Brown, kundi dahil sa paraan ng pagkakabuo ng roster nila. Sa starting 5, sa papel pa lang, isa na ito sa pinakamalakas na starting 5 sa buong NBA. Tyrese Maxey, elite speed, explosive scorer. Jaylen Brown, one of the best two-way wings sa NBA. LeBron James, isa sa pinakamatalinong playmakers sa basketball. Meron pa silang BJ Edgecamp, na young athletic wing na pwedeng lumaki ang role habang tumatagal ang season. At si Joel Embiid na sentro nila, kapag healthy, isa pa rin siya sa pinakadominanting sentro sa mundo. Sa bench naman, hindi man sila ang pinakamalalim na bench na liga pero sapat na ang veteran depth nila para suportahan ang kanilang stars. Ang mahalaga rito ay malinaw ang roles ng bawat reserve. Hindi nila kailangan umiscore ng 20 puntos, kailangan lang nilang magbigay ng depensa, spacing, rebounding at energy kapag nasa court. Ito ang madalas na hindi napapansin ng fans. Championship teams need players willing to do the dirty work. Screening, rebounding, hustle plays, loose balls, corner threes, at mukhang iyon ang gustong mabuo ng Philadelphia. Offensive team. Ang offense nila ay pwedeng magsimula kay LeBron. Pero pwede ring magsimula kay Maxey. O kaya kay Embiid sa low post. Kapag dinoble si Embiid, may LeBron. Kapag dinoble si LeBron, may Maxey. Kapag tumulong ang depensa, may Jaylen Brown. Napakahirap bantayan ng ganitong klaseng opensa. Biggest edge ay ang shot creation. Kapag digit ang laro sa playoffs, kailangan mo ng player na kayang gumawa ng basket kahit mahusay ang depensa ng kalaban. At 4 ang may kakayahan niyan sa Philadelphia. Ang pinaka-biggest concern ko, hindi sila perfecto. Here't ang pinakamalaking tanong. Pangalawa, chemistry. Kapag 4 ang high usage stars mo, kailangan talagang magsakripisyo. Pero based sa mga ulat ngayong offseason, parehong LeBron James at Jaylen Brown ay handang tanggapin ang mas team-oriented na roles kung iyon ang kailangan para manalo. Ang overall score, 96 out of 100. Kaya para sa akin, Philadelphia 76ers at New York Knicks ang magtatapat sa Eastern Conference Finals. Sa isang side, ang defending champions na may elite chemistry at continuity. Sa kabilang side naman ay isang bagong super team na may pinakamataas na offensive ceiling sa buong conference. Sa tingin ko, aabot ito ng 7 laro. Pero sa Game 7, mas pipiliin ko pa rin ang team na may mas maraming superstar creators. Kaya ang prediction ko, Philadelphia 76ers sa 7 laro.